Tinupok ng apoy ang mahigit 100 bahay sa Barangay 739 sa Malate, Maynila. Ang insidente nagsimula raw matapos sunugin ng isang residente ang inuupahan niyang bahay. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sobrang laki po ng sunog ngayon dito. Buti yung hangin ka. Tayo ngayon. Nagangalit na apoy ang gumising sa mga taga-barangay 739 Malate, Maynila pasado alauna ng madaling araw kanina. Bumagsak na oh. Yan na. Ayun na. Bumagsak dun. Sa gitna ng pagliyab, bumagsak ang isang bahay. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na tumupok sa mahigit 100 bahay ayon sa barangay. Dahil sa light materials yung akin mga kabarangay, mabilis siyang tinupok ng apoy. Nasa 100 mahigit yung mga bahay o nasunog. Sa akin likuran, 4 na palapag yan, maraming kwarto yan. Nasa mahigit 70 ang truck ng mga bombero na rumisponde. Kinailangang umakyat ng mga bombero sa mga bubong para apulahin ang apoy. Ilang residente naman ang nagtulong-tulong para mag-igib ng tubig mula sa creek, pandagdag sa supply ng mga bombero. Kabilang sa mga nasunugan ang pamilya ni Rosalina na wala raw na isalbang gamit. Second floor kami. Tapos pagbaba namin, nakita na lang namin yung sa may bubong umaapoy na rin. Ang laki ho talaga eh. Naglalagablab yung apoy. Buhay lang ang naisalba. Si Princess naman, inilikas ang kanilang mga anak. Paglabas ko, nandito na yung apoy. Tapos inuna ko na rin pong palabasin yung mga bata. Masyado na talagang malaki, nakakataranta na po talaga. Bumiyahe naman mula pa sa Makati City si Rene para respondihan ang kanyang naiwang pamilya. Tanging mga alagang aso lang daw nila ang kanilang naisalba. Nasa trabaho po ako, naka-duty. Tapos sinawagan lang na ako ng asawa ko na sabi malapit na sa amin yung sunog. Kaya tumakbo kaagad ako dito. Sobrang stress kasi kakabahan ka talaga dahil wala. Tapos wala pang nadala na kahit ano. Sa 4 na palapag na paupahang bahay umano nagsimula ang apoy. Sinunog daw yung bahay ko ng tenant ko. Hindi ko nga alam kung anong dahilan. Nag-aaway daw tapos maya-maya pagtapos ng galabugan, biglang nagliyab na yung bahay ko. Hindi ko na alam kung asan Medyo nahihirapan lang kami sa supply kasi malayo yung ibang fire hydrants. Din yung ibang hydrant na aming na-identify, medyo mahina nga lang po yung pasok ng tubig. Kaya mas marami yung nababawa sa truck kaysa pumapasok sa truck. Naapula ang apoy bago mag-alas 6 ng umaga. Ayon sa first responders, isang lalaking residente ang binigyan ng first aid matapos mahirapang huminga dahil sa kapal ng usok. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Wala pang 2 buwan mula nang itayo, nasira ang bahagi ng isang river wall sa Marilao, Bulacan sa kasagsagan ng ulan. Sa kuha ng ilang kabataan, kita ang unti-unting pagguho ng lupa sa tabing ilog nitong Lunes. Kwento nila, umaambon na lang nang mangyari ang pagguho bandang alas 5 ng hapon pero malakas daw ang ulan noong umaga. Sa kuha ng drone, kitang bumigay na ang semento ng river wall. Ayon sa punong barangay ng Prensa 2, 5 milyong piso ang halaga ng proyekto. Paliwanag naman ng contractor, hindi substandard ang proyekto. Posibleng dahil daw sa bigat ng tubig kaya nangyari ang pagguho. Pinaiimbestigahan na ng alkalde ng Marilao ang nangyari. Hindi po siya substandard. Ang nangyari po dyan, sinunod po namin yung sa program of works, kung ano po yung mga nakadesign, kung ano po yung mga gamit na bakal, mga kapal po ng semento, sinunod po namin. Siguro po kaya po nangyari itong ganitong pagguho dahil po sa bigat po ng tubig. Kasi po pagka ang lupa nalagyan po ng tubig, bumibigat po ng todo. Landslide prone po ito. Aral na rin sa amin yung to improve our design. Wednesday latest, ano nga ba ang nabago sa pananaw ni Kapuso primetime action hero Ruru Madrid matapos gawin ang Cinemalaya entry niya na Hand of God? Doing a Cinemalaya film, it's not usual na gumawa ng mga ganitong klaseng proyekto. So, syempre, as an actor, parang mas lalo ko na challenge na lalong pagbutihin yung ginagawa ko. Natutunan ko na mas maging collaborative sa mga taong katrabaho ko with the directors, the actors, at sa lahat na bumubuo ng production. Sinabi yan ni Ruru matapos dumalo sa gala screening ng Hand of God. Grateful daw siya sa positive reviews ng kanilang pelikula.
Sobrang na-enjoy raw ni Ruru ang kanilang shooting sa Basilan at kakaiba ang kanyang naging experience. Wish ni Ruru na mas marami pa ang sumuporta sa mga pelikulang Pilipino. Present sa screening si GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdeleon at girlfriend ni Ruru na si Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Muling pagsalang ni COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Sailin May del Campo sa impeachment trial kahapon, lumabas ang ilan pang kakaibang pangalan na tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng testigong si Del Campo, may pananagutan ang Vice-Presidente at 3 pang opisyal ng Office of the Vice President sa paraan ng paggamit ng naturang pondo. Balitang hatid ni Joseph Moro. Isa sa mga napunan ng Commission on Audit o COA sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ang mga ginastos ng aktibidad na hindi dapat ginamitan ng confidential funds. Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nasa listahan ba yan, Your Honor, ng confidential activities base sa joint circular? based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Nakita rin nangyari muna ang mga pinagkagastos ng aktibidad bago pa makuha ng Office of the Vice President ang pondo. Bagay na hindi raw pwede, sabi ni State Auditor Sailin May del Campo. Inusisa rin sa paglilitis sa mga acknowledgement receipt na isinimite ng OVP na pinagbayaran daw ng Confi funds. Sa isang J. Camote, 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Migi Mango, for 50,000 pesos. But it's now 12 o'clock and all with the names apple, queso, mangga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. Puna pa ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang ibang pangalan na nasa acknowledgement receipt o AR ay katunog ng ilang personalidad gaya ng Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., John Lapid at Hanelet Camille C. Pati Heart Santiago at Anong Pauco na tila kombinasyon ng tunay na pangalan ng misis ng presiding officer na si Senador Chisa Escudero. Ipinakita rin ang mga AR para naman sa confidential funds ng Department of Education. Sa panuntunan ng COA, tanging Special Disbursing Officer ng ehensya ang maaari mag-release ng pondo. Sa kaso ng DepEd, ito ay si Edward Fajarda. Sa ipinakitang AR, pare-pareho ang petsa ng pagka-release ng pondo sa magkakaiba at magkakalayong lugar. Tanong ng prosecution, paano ito nagawa ng isang tao lamang sa loob ng isang araw? Kasi nung binabasa ko to, no? Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Counsel Correspondent. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Counsel, move on. Move on, Counsel. Your Honor. Halimbawa, sa petsang March 15, 2023, 22 tao ang binayaran sa Quezon City, Olongapo, Laguna, Cavite, Zamboanga City, Surigao del Norte at iba pa sa loob ng isang araw. Sa testimonya din ni Del Campo, sinabi niyang nakitaan nila ng violation ng paglabag ang OVP. Tinukoy niyang nasaksihan niyang testimonya noon ng Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta sa pagdinig sa kamera. Doon sinabi ni Acosta na sa utos ni Vice President Duterte, binibigay niya ang pondo sa punong security ng bise. Ayon kay Del Campo, hindi dapat ito dahil tanging Special Disbursing Officer lamang ang dapat humahawak ng pondo. By the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pila Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung
cash advance po for confidential fund. Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1. Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Your Honor. Kaya naglabas na ng Notice of Disallowance ang COA at pinababalik sa OVP ang pondong umaabot sa mahigit 375 million pesos. Ayon kay Del Campo, 4 na opisyal ang may pananagutan umuni dito kasama ang bise. Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Opo, tama po. Bakit? Anong nature ba ng pondo na yan? Kasi po ito is pondo ng bayan po. Gumagulong na raw ang 6 na buwang ibinigay ng COA para makapag-apela sila. Sa pananaw ng legal expert at dating presidente ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo, dahil hindi ito regular na korte, pwedeng hindi sundin ang pamantayang guilty beyond reasonable doubt sa magiging pagpapasya ng senator judges. Nanonood ang mga taong bayan kung gagamitin nila ang konsyensya nila properly as to whether it is guilty or not guilty. At the end of the day, the one who would judge whether the respondent is guilty or not guilty would be the people on the basis of the pieces of evidence that had been adduced. Meaning, yung paghuhusga na yun, dadalhin na lang nila sa balota kung sakasakali. Exactly. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Patuloy po namin ihahatid ang mga latest na pangyayari sa The Vice President on Trial. 9 a.m. po yan tuwing Lunes hanggang Miyerkules via live stream sa GMA News Facebook at YouTube. Pati sa mga sa gmanetwork.com at gmanews.tv. Masusubaybayan din po yan dito sa GTV. Nagkainitan sina Senador Raffy Tulfo at Pia Cayetano sa regular session ng Senado kahapon. Ito'y matapos i-call out ni Tulfo ang kapatid ni Senator Pia na si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa hindi pa nakukumpletong mga komite. Sabi ni Tulfo, hindi pa nagtatalaga ng minority senator si Senator Alan sa mga komite, kaya naaantala na ang trabaho. Base sa Senate rules, kailangang makumpleto muna ang mga miyembro ng komite bago magsagawa ng pagdinig. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa komite ko. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. And just for the record, Inalmahan ni Senator Pia Cayetano ang pag-call out ni Tulfo sa kapatid at sinabing huwag daw magdrama sa sesyon. Sumagot dyan si Tulfo. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyong may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Umagit na naman si Senador Mig Zubiri at sinabing tatalakayin niya ang issue ng committee memberships kay Senador Alan. Sabi ni Zubiri, masama ang pakiramdam ng minority leader kaya hindi nakadalo sa sesyon.